Laki sa hirap si Danica. Kaya't nang makapagtapos ng sekundarya, ay hindi na siya nakapagpatuloy pa. Paano ba naman kasi ay may sakit ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama naman ay matanda na. Senior citizen na ito dahil may edad na nang ito ay mag-asawa. Solong anak lamang si Danica, pero simula pagkabata ay hindi niya naranasan ang buhay ng pagiging unika iha, kung saan ay pupunuan siya dapat ng mga material na bagay ng mga magulang at hindi pababayaan sa pag-aaral. Pero hindi niya naman masisisi ang mga ito dahil ang ama't ina ay sinilang na dukha, kaya't ganoon rin siya. Isang gabi, nakatambay sa labas ng bahay si Danica. Mainit kasi sa loob kaya't nagpapahangin siya. Kakatapos niya lang rin noong kumain ng saging na saba na pinaghati-hatian pa nilang tatlo. Sa harapan ng kanilang bahay ay maraming dumadaan na iba't ibang tao. Karamihan pa nga ay mga mag-anak na halatang galing sa mall dahil sa mga bitbit na grocery. Sa loob-loob niya ay buti pa ang mga ito, bukod sa nakakapamasyal, ay may pagkain pang naiuwi. At yung mga kaidaran niya naman ay may magagandang damit, samantalang siya ay lumang-luma na. Lumaking hindi inggitera si Danica, pero habang pinagmamasdan niya ang mga taong masayang dumaraan sa harapan ng munti nilang bahay, ay hindi maiwasan ng mga mata niya ang tuluan ng luha. Naipagkukumpara niya kasi ang kanyang sarili sa iba. Naiisip niya tuloy na kaya nangyayari ito sa kanilang buhay ay dahil malayo sa kanila ang swerte. Maya-maya pa'y nahinto ang pagmumuni-muni niya nang marinig na inuubo ang kanyang ina. Nakalimutan niya palang painumin ito ng gamot, kaya't nagtungo siya roon at kumuha ng natitirang tableta. "Nay, uminom na po kayo ng gamot. Heto yung tubig para hindi kayo ubuhin," sambit pa ng dalaga, habang iniaabot sa ina ang baso at ang gamot nito. "Salamat anak ha. Alam kong nalulungkot ka dahil malapit na naman ang Pasko. At ganito pa rin ang katayuan natin. Isang kahig at isang tuka lamang tayo anak. Nakikita ko sa mga mata mo ang luha. Luha ng pagtitiis dahil sa kahirapan ng buhay. Pasensya ka na anak ha, kung mahirap lang ang ama't ina mo. Hindi mo lang alam na sa tuwing wala akong naabot na regalo sa'yo, ay paulit-ulit na nadudurog ang puso ko." Umiiyak na wika ni Aling Nelia, kaya't pinatahan ni Danica ang kanyang ina. "Nay, wag na ho kayong umiyak. Ang kahulugan po ng regalo para sa akin ay walang iba kung hindi kayo. Kayo ni tatay. At yung luha na nakikita niyo sa mga mata ko ay wala yun, sapagkat may napanood lang po kasi akong drama sa telebisyon, kaya't naiiyak ako." Pero napailing si Aling Nelia. Ang sabi nito ay wala naman silang telebisyon, kaya't paanong makakanood ng drama ang kanyang anak. Ang libangan lang raw na meron sila ay ang lumang-luma at kumagaralgal na radyo. At sa sandaling iyon, ang radyo ay nakapwesto malapit sa kinahigaan ng amang si Mang Nestor. Natutulog na ito at ang tumutugtog na awitan ay patungkol sa Pasko. Nang makita niya ang kaawa-awang ama na itinulog na lamang ang gutom, ay may kakaibang lungkot at awa siyang nararamdaman. Naiisip niya na sa edad nito ay dapat ini-enjoy na lamang ang nalalabing buhay sa mundo at meron dapat na pensyon. Pero dahil walang pinag-aralan si Mang Nestor, hindi na aasikaso ang tungkol roon. Napainom na rin naman na ni Danica ang kanyang ina ng gamot, kaya't nagpunta na siya sa higaan para matulog. Kinabukasan ay sinubukan niya na maghanap ng mapapasukan kahit na maliit lang ang sahod. Sinubukan niya sa grocery store at nag-apply bilang kahera. Hindi siya natanggap dahil hindi siya qualified. Kailangan raw ay nakapagtapos ng kolehiyo o nakatuntong man lamang ng 2 taon. Rektahan itong sinabi sa kanya ng employer, pero hindi siya nawalan ng pag-asa, alang-alang sa kanyang ama at ina. Dahil sa lahat ng pinupuntahan niya, laman ng kanyang isip ang nahihirapan na pamilya. Sinubukan niya naman sa pabrika pero, gaya ng nauna, tinanggihan siya dahil puno na raw ng empleyado ang pagawaan. At isa pa, hindi na sila tumatanggap dahil malapit ng magpasko. Kaya't pagsapit ng hapon, ay umuwing malungkot si Danica. Naglalakad lang siya pauwi sa kanila
Maya-maya pa'y may nadaanan siyang car wash na naghahanap ng car wash boy. Kaso nga lang ay babae siya at baka hindi pwede. Pero nagpursige pa rin siya na mag-apply. Tumuloy siya sa pinaka-opisina ng business owner at dito ay masinsinan siyang kinausap. Kaya mo ba yung ganitong trabaho, Iha? Para ipasok kita dito? Babae ka kasi, baka mahirapan ka. Kung kaya mo talaga, ano-ano sa tingin mo ang gagawin mo rito? Tanong ni Sir Gilbert, ang may-ari nitong negosyo. Hindi naman nakalimutan ni Danica ang ngumiti bago sumagot. Nakapagtrabaho po dati sa ganyan yung tatay ko, sir. At madalas niya sa akin na naikukwento ang mga ginagawa niya. Naalala ko pa po yun hanggang sa ngayon. Kaya't mukhang kaya ko naman po. Matyaga po akong tao. At kahit babae po ako, ipapakita ko sa inyo ang the best ko. Napaisip ng malalim si Sir Gilbert. Mukhang kinikilati siya kung totoo bang kaya niya ang ganitong trabaho. Hindi nagtagal, ay nagsalita na ito. Mukhang kaya mo naman ang magtrabaho ng panlalaki. Kailangan mo lang ang karagdagang pagtsatsaga, lalo na't 8 oras yung trabaho mo dito. Huwag kang mag-alala, mas magaan ang ibibigay ko sa iyong trabaho. Sige, hired ka na. Teka Iha, may bahay data ka ba? Gusto ko kasing makilala ka pa. Tanong pa nito sa kanya. Ay sir, wala po. Pasensya na po. Wala po kasi akong kapera-pera. At nakalimutan kong kailangan pala nun sir. Pasensya na talaga. Agad na sagot ng dalaga. Hindi na bale. Meron naman akong buy data na blanco pa. Sandali lang ha. At kukunin ko dito sa drawer. O ayan. Ito na rin yung ballpen. Pilapan mo yan Iha. Bukas ka na magsisimula ha. Saad ni Sir Gilbert. Tuwang-tuwa naman si Danica sapagkat nagkaroon na siya sa wakas ng trabaho. Napag-usapan nila ang sasahurin niya. 500 raw kada araw. Kaya't malaking bagay na ito para sa kanyang pamilya. Kaya't masayang umuwi ang dalaga at agad na ibinalita sa mga magulang. Abay ayos yan anak. Para kahit papano hindi na puro saging yung kakainin mo. Nako, walang sustansya yung makukuha roon. Kaya tignan mo ang papa mo, payat na. Natutuwang wika ni Mang Nestor. Pero anak, kaya mo ba talaga yun? Sa pagkakaalam ko ay all around yun Baka araw-araw ay mananakit ang katawan mo at ma-overpatig ka. Saad naman ni Aling Nelia. Kaya ko po yun inay at itay. At sa kasabi naman po ni Sir Gilbert ay hindi naman po mabigat yung ipapatrabaho niya sa akin. Yung makakaya ko lang raw po. Mukhang may malasakit naman po siya sa mga empleyado niya. At hindi gaya ng iba na puro pagpapayaman lang ang iniisip at walang pakialam sa mga nagtatrabaho. Sambit pa ni Danica. Kaya't kahit medyo nagdadalawang isip man ang kanyang ama at ina sa pamamasukan niya sa car wash at ang sabi pa nga ni Mang Nestor na ito na lang ang maghanap ng trabaho, ay hindi na siya napigilan ng mga ito. Ayaw na rin naman niya kasing kumayod pa ang kanyang ama dahil sa may edad na ito. At kinabukasan ng iyon ay nag-umpisa na siya sa trabaho. Madali lang ang mga inata sa kanyang gawain, kagaya ng pagbabacuum sa loob ng kotse, paghuhugas ng sasakyan gamit ang high pressure, at ang pagsasabon nito, pati na rin ang pagpapakintab ng gulong, ay siya rin ang gumagawa. Ang hindi lang pinapagawa sa kanya ay ang jeep dahil kailangan pang hugasan ang ilalim nito at pupwede siyang masugatan. May umaalalay naman sa kanya kaya kapag hindi niya kaya, ay humihingi siya ng tulong. Tapos mo na bang pakintabi ng gulong Danica? Bati ng binata sa kanya. Nakakatapos lang gumawa sa kabilang sasakyan. Napangiti naman siya dito at sabay sabing, "Oh, tapos na. Kaya nga lang, nangangawit na ang kamay ko. Ako na ang gagawa. Kailangan mo munang magpahinga. Grabe, humahanga ako sa'yo dahil hindi mo na kailangan pang turuan." Ngiting wika nito habang pinupunasan ng kotse. Ano nga pala ang pangalan mo? Salamat ha. Kanina ka pa tumutulong sa akin kapag hindi ko na kaya. Samantalang mas marami kang ginawa kaysa sa akin. Teka, paano mo nga pala nalaman ang pangalan ko? Tanong pa niya sa binata. Dahil kay Sir Gilbert Danica, natanong ko ang pangalan mo. Franco nga pala ang pangalan ko. Kung hindi mo pa na itatanong, ay stay in ako dito at 5 taon na akong gumagawa rito. Hayaan mo, masasanay ka rin naman Danica kapag matagal ka na rito. Sa una lang ay nakakapanibago.
Gaya ko ay nahirapan rin ako noong una. Ngayon ay kayang-kaya ko ng pagsabayin ng mga trabaho. Nandito naman kaming tatlo para alalayan ka, sambit ni Franco, na ang tinutukoy ay yung dalawa pang kasama nila. Teka, bakit mo nga pala piniling magtrabaho sa ganito? Wala ka bang mahanap na ibang mabagay sa'yo? Maganda ka naman. Pwede kang maging sales lady sa mall. Mas malaki pa ang sweldoin mo roon. At sa tingin ko'y magaling ka rin sa marketing strategy. Wika ng binata. Nabanggit naman ni Danica na nanggaling na siya kahapon sa pag-apply sa ibang trabaho. Pero hindi siya qualify dahil sa bukod sa mababa ang pinag-aralan niya ay walang bakante. Kahit nagpayo si Franco na ipagpatuloy niya na lamang ang kanyang pag-aaral para naman may pag-asang guminhawa ang kanyang pamilya. Huwag raw siyang habang buhay na magtsatsaga sa sweldong barya lamang ang kinikita. Kahit naisip nga iyon ni Danica sa kanyang pag-uwi. Marami siyang dapat na pag-ipunan, gaya na lamang ng pagpapaayos ng kanilang bahay at ang paggamuti ng kanyang may sakit na ina na matagal na nitong iniinda. Marami pa siyang dapat na pag-ipunan bukod pa sa dalawang nabanggit. Hindi niya makakamit iyon hanggat hindi siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Kaya't noong gabing iyon ay tumambay ulit siya sa harapan ng tirahan habang nagpapahangin at nag-iisip kung kailan dapat na mag-enroll sa kolehiyo. Hindi niya naman kayang ipagsabay ang pag-aaral at ang pagbabanat ng buto hanggang sa nakaisip na nga siya ng ideya na mag-ipon na lamang siya bago tumuloy sa pagkukolehiyo. Isang araw, habang naghuhugas ng sasakyan, ay hindi sadyang nadaanan siya ng dating kaklase nung high school. Madalas itong mambuli sa kanya, kaya't parang sinusumpa ni Danica ang araw na yon kung bakit nakita niya pa ang taong ito. Anong ginagawa mo dito, Danica? Ganyan na ba talaga kahirap ang buhay niyo para pasukin mo ang ganyang trabaho? Napaka-cheap mo naman. Tamang-tama ito dahil araw-araw ulit kitang kukutsain. May atraso ka kasi sa akin eh. Dahil sa'yo, kaya kami naghiwalay ng boyfriend ko. Mga agaw kang hampaslupa ka. Kaya ka siguro kinarma at ngayon ay mas mahirap pa sa daga dahil sa ginawa mo dati. Mataray na sabi ni Jessica, ang dating bully na kaklase. Lumingali nga si Danica. Sinisigurong walang nakakarinig sa sinasabi ng malditang ito. Mabuti na lang ay wala si Franco at yung dalawa pa nilang kasamahan dahil nanananghalian pa ang mga ito sa loob. Siya naman ay kakatapos lang na kumain. Buti rin at may pinuntahan lang saglit ang customer na nagpapalinis ng sasakyan. Kaya't siya at si Jessica lamang ang naroon. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko inagaw sa'yo ang boyfriend mo, no? Siya yung buntot ng buntot sa akin kaya nga nilayon ko siya. Kasalanan ko ba na hindi ka na niya mahal? Kaya tumitingin siya sa ibang babae kahit hindi naman siya gusto? Sigaw na pahayag ni Danica. Matagal na siyang nagtitimpi dito, kahit sumabog na siya na parang bulkan. Halata namang hindi nagustuhan ni Jessica ang sinabi niya, kaya't aktong susugurin na siya nito para sampal-sampalin nang biglang dumating si Franco. Binulyawan ng binata si Jessica sa gagawin sanang pananakit kay Danica, kaya't natigilan ng malditang dalaga. Bagamat hindi sinampal si Danica, ay nagsalok naman ito ng tubig sa tabo na galing sa balde, sabay tapo nito sa katawan ng kaawa-awang dalaga, kaya't nabasa ang damit ni Danica. Tandaan mo ito, Danica, hindi pa tayo tapos, kaya't araw-araw kitang babalikan. Banta pa nito sa kanya at sabay alis na sa lugar na iyon. Kaya't natanong siya ni Franco kung ayos lang ba siya. Tumango naman siya at saka sumagot ng oo. Anong oo? Lumuluha ka oh. Ano bang meron sa babaeng yon at galit na galit sa'yo? Teka, basang-basa ka, kaya't mukhang kailangan mo nang magpalit, sambit ni Franco. Pinunasan muna ni Danica ang luha niya bago siya nakasagot. Kaklase ko yun dati, Franco. Laging mainit ang ulo nun sa akin. Ang sabi pa niya ay inagaw ko raw ang boyfriend niya. Samantalang hindi naman yun totoo dahil yung lalaki lang naman yung sunod ng sunod sa akin. Teka, paano naman ako makakapagpalit ng damit, Franco? Wala naman akong baong damit eh. Tanong pa niya. Nagulat siya nang akbayan siya ng binata at nagsabi ito na sa asawa ni Sir Gilbert. Makikihiram na raw sila ng damit. Kaya't sa una ay tumutol si Danica sapagkat nakakahiya naman kung sa asawa pa ng kanilang amo makikihiram.
Pero nakumbinsi rin naman siya ng binata nang sabihin nito na babait ang ginang na iyon. Hindi nga siya nagkamali dahil hindi siya pinairam nito kung hindi binigay na lamang ang damit sa kanya. Nagdahilan kasi si Franco na hindi sadyang nabasa ang suot niya habang nagtatrabaho. Pandalaga naman ang t-shirt, kaya't bagay na bagay ito kay Danica. Nagpasalamat naman siya kay Franco matapos niyang makapagbihis ng damit sa banyo. Maliit na bagay lang yon, nakangiti at sabay kindat na tugon sa kanya ng binata. Kaya't kahit noong nasa bahay na si Danica, hindi pa rin niya makalimutan ang gabing iyon, ang ngiti at kindat sa kanya ni Franco. Hindi niya maintindihan, pero parang meron siyang namumuong pagtingin para sa binata. At doon nga nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Franco. Lumipas ang 2 linggo, ay itong si Franco ang nagtatanggol sa kanya. Paano ba naman kasi, ay inaraw-araw na ni Jessica ang panggugulo sa kanya at tinataboy lang ito ng binata. Sinamahan rin siya ni Franco na magsumbong sa barangay, kaya't magmula noon ay hindi na siya ginulupa ng malditang dalaga. Dahil sa pagtatrabaho ni Danica sa car wash, kahit papaano ay pagsapit ng Noche Buena, ay meron silang naihanda sa hapag. Pasensya na po nanay at tatay, kung yan lang po ang nakayanan kong ihanda. Balang araw, kapag nagtagumpay na ako sa buhay, ay mas magarbo pa dito ang piging na gagawin ko. Masayang wika ni Danica, habang pinagmamasdan ang handa sa mesa. Abay, anong sinasabi mo dyan na yan lang? Ngayon nga lang tayo nakapaghanda ng ganyan Kaya't ayos na yan, dahil meron tayong biko, spaghetti, fruit salad, kanin, at inihaw na isda. Kaya't dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil meron tayong kinakain ngayong gabi ng Kapaskuhan, hindi gaya ng iba na nasa lansangan lang. Kumakalam ang kanilang sikmura at wala man lamang nag-aabot sa kanila, pahayag ng kanyang ina. Tama ang sinabi ng iyong nanay, anak. Dapat tayong magpasalamat, kaya't bago tayo kumain, ay manalangin muna tayo sa kanya. Pangunahan mo na, anak, sabat pa ni Mang Nestor. Kaya't napangiti naman si Danica at sabay sabing, kayo talaga, nay at tay, napaka-reliyoso at reliyosa nyo. Iyan siguro ang dahilan kung bakit kahit mahirap lang tayo, ay hindi tayo nawawalan ng blessings. Pero sige po, sisimulan ko na po ang magdasal. Matapos nilang makapagdasal, ay nagsalo-salo na sila at pagkatapos ng kainan, ay nagpatugtog sila gamit ang gumagaralgal na radyo. Ginagawa nila iyon para salubungin ng pag-aalaala sa masayang pagsilang ng Panginoong Hesus. Naisipan na lamang nila na matulog na pagpatak ng 2:00 ng madaling araw. Habang nasa higaan si Danica, ay may nag-text sa kanyang cellphone. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang malamang ito ay si Franco. Tinatanong siya nito kung kumusta ang Pasko nilang mag-anak, kaya't sinabi niya na nakaraos naman sila. Kaya't ibinalik niya yung tanong ng binata sa kanya. Agad namang sumagot si Franco at nagulat siya sa mensahe nito. Masaya naman ako ngayon, Danica, dahil kagaya mo ay nakasalo ko rin ang pamilya ko sa Noche Buena. Kaso may kulang May kulang pa rin sa Paskong ito dahil hindi ko kasama ang babaeng tinitibok ng puso ko. Tugon nito sa text message. Kaya't nangunot na lamang ang noo niya nang mabasa iyon dahil ang pagkakaalam niya ay wala pang nobya si Franco. May girlfriend ka na pala ngayon? Sa loob ng ilang linggo nating magkakilala, hindi mo pa nababanggit sa akin yan, Franco Abay, sino ba yon? Tanong niya dito. Huwag ka nang magtanong, Danica. Malalaman mo rin yon balang araw. Ako na mismo ang magpapakilala sa'yo. Sagot nito. Kahit medyo nasaktan si Danica nang malaman na meron na palang kasintahan yung lalaking lihim na hinahangaan, ay ayos lang yon sa kanya. Dahil at least ay masaya naman ito. Kaya't nag-message na lamang siya na bakit kailangan pang itago sa kanya yung nobya nito. Pero kahit anong pilit niya sa lalaki, ay hindi ito umamin. Marami silang napag-usapan hanggang sa makatulugan na ni Danica si Franco. Kinabukasan, ay wala siyang pasok dahil araw pa rin ng Kapaskuhan, kaya't namalengke na lamang siya ng umagang iyon para sa magiging tanghalian nila mamaya. Pero hindi niya inaasahan ang naging tagpo. Nakasalubong kasi niya si Jessica at nagkabanggaan sila. Sa isip-isip niya ay sinisisi niya ang lugar kung bakit siksikan
At bakit sa dinami-rami ng makakabangga niya ay ito pang maldita na ito. Kaya't hindi na siya nanibago sa sandaling iyon dahil gaya ng dati ay muli siya nitong nilait. Ano bang mata ang meron kang babae ka? Bulag ka ba? Tignan mo yung bawat dinaraanan mo ha. At baka mamaya sa kalsada rin ay tatanga-tanga ka. At masagasaan ka pa. Wala pa namang papagamot sa ospital ang mga magulang mo dahil mga ampas lupa nga lang kayo, di ba? Hindi nagustuhan ni Danica ang sinabi ng malditang dalaga, kaya't pinagtaasan niya rin ito ng boses. Tayo ang magkaharap ngayon, kaya't wag mong idadamay ang mga magulang ko. Namumuro ka na ha? Bakit ganyan ka makapagsalita sa akin? Anak ka ba ng Diyos ha? Hindi ka nga maganda eh, kaya't sa iba tumitingin ang ex-boyfriend mo. Napikon roon si Jessica at hindi inaasahan ni Danica na biglang dadapo ang palad nito sa kanyang pisngi. Sinampal siya nito kaya't gumanti rin siya hanggang sa nauwi na sila sa sakitan. Mabuti na lang ay may umawat sa kanila, kaya tumigil na rin sila. Pero gaya ng dati, nag-iwan ng pagbabanta si Jessica. Hindi pa raw siya tapos at pagsisisihan niya raw ang araw na iyon. Pero hindi nagpatinag si Danica. Inisip niya na hanggang salita lamang ito at hindi naman ito magagawa ang pagbabantang nabanggit. Pagkatapos ng kaguluhan, ay tumuloy na siya sa kanyang bibilhin. Namumula pa ang pisngi ni Danica, kaya't nausisa ito ni Mang Nestor. May kumagat lang po sa aking langgam tay, kaya't namumula ang pisngi ko. Pagsisinungaling ng dalaga, ayaw niya kasing malaman na nakikipag-away siya. Ganun ba anak? Abay ang laki naman yan, at magkabilaan pa. O siya, lagyan mo na lang ng katin ko, baka mawala na yan. Payo ni Mang Nestor. Lumipas ang 2 araw ay bumalik na sa trabaho si Danica. Pero pagkatapos ng trabaho ay kinausap siya ni Sir Gilbert. Kaya kita pinatawag dito iha para sabihin sa'yo na ililipat kita sa kabilang branch ng car wash ko. Pero ang tagapangasiwa roon ay ang kapatid ko. Malaki siya magpasahod kaya't alam kong magugustuhan mo. Natuwa roon si Danica dahil sa wakas ay lalaki na ang sahod niya. Pero hindi niya maiwasang magtanong kay Sir Gilbert. Bakit niyo po ako ililipat, sir? Ayaw niyo na po ba sa akin? Natawa naman ang amo at sabay sabing, hindi naman sa ganun. Sa totoo lang ay gustong gusto kita. Maganda ka magtrabaho. Pero kailangan na kailangan doon ng tao eh. Kakatayo pa lang kasi noon. Kung hindi mo gusto yung pangangasiwa niya, pwede ka namang bumalik sa akin, iha. Nakangiting pahayag nito sa kanya. Kaya naman sumang-ayon na lamang siya. Sino ba naman kasi ang tatanggi sa mas malaking sweldo? Kaya't pinaalam niya iyon kay Franco. Abay ganun ba? Kung ganun ay mas ayos yan dahil malaki pala ang sweldo. Kaso nga lang, hindi na tayo magkikita. Hindi ba't magkaibigan na tayo? Tanong ni Franco. Oo naman, magkaibigan tayo. Pwede naman tayo mag-text-text. Kaso nga lang, baka magalit ang girlfriend mo, wika ni Danica. Natawa naman si Franco habang nagsasabing, joke lang yun, wala pa akong girlfriend. Ayaw ko pa kasi, tinataguyod ko pa yung nanay, tatay at kapatid ko. Ako lang yung nasasandalan nila. May balak nga akong mag-aral eh, pero hindi naman ako makakapagtrabaho habang nag-aaral. Sige na Danica, umuwi ka na. Bukas ay maaga kang papasok sa kabilang branch. Mas malayo yun sa bahay nyo. Saad ni Franco, kaya't umuwi na nga siya. Habang sakay ng tricycle, ay napapangiti siya dahil hindi pala totoong may girlfriend ang kanyang kaibigan. Pero may bahagi na nalulungkot siya sapagkat magkakalayo na sila. Iba pa rin para sa kanya ang makita ito sa araw-araw, hindi yung sa text-text lamang. Lalo kasi siyang nahulog dito habang tumatagal ang kanilang pagkakakilala. Kinabukasan, ay maaga nga siyang pumasok sa kabilang branch. Yung magiging amo niya roon ay si Sir Albert. Ewan ba ni Danica, dahil unang kita pa lamang niya rito ay may naramdaman na siyang kaba. Titig na titig ito sa kanya noong ini-interview siya at may pagkakataon pa nga na yung mata nito ay dumadako sa kanyang dibdib. Ngumingiti pa ito nang may kahulugan sa kanya. Sa 1 linggo niyang pagtatrabaho roon ay kagaya rin kay Sir Gilbert yung ginagawa niya. Taga-vacuum, taga-hugas, at taga-pagpakintab ng gulong. Pero may mga pagkakataon na inuutusan siyang magtimpla ng kape at pinapapasok pa sa opisina.
Ngunit talagang hindi mawala-wala yung tinititigan siya sa maselang bahagi ng katawan. At pagtungtong ng ika-2 linggo niya sa lugar, dito ay nadiskubre niya ang tunay na pagkatao na Sir Albert. Kagaya dati, nag-utos ito na ipagtimpla siya ng kape at ipadala sa opisina. Pero matapos niyang ibigay ang kape, ay bigla siya nitong hinatak sa braso at tinakma ang maselang parte niya. Subalit nagpupumiglas siya dahil kinulong na siya nito ng yakap habang inaamoy ang balikat at leeg niya. Ilang minuto siyang tumagal sa ganoong sitwasyon hanggang sa nakaisip siya ng paraan para makatakas. Tinuhuran niya yung pagkalalaki nito kaya't agad siyang lumabas at tumakbo palayo. Tinatawag naman siya ng mga katrabaho na siguro ay nagtataka kung bakit siya tumatakbo. Ngunit hindi na niya ito pinansin dahil tuloy-tuloy siyang nagtungo kay Sir Gilbert. Sumakay siya ng tricycle bago makarating sa lugar. Abay, nagsasabi ka ba ng totoo, Iha? Talaga bang binastos ka ng kapatid ko? Tanong nito sa kanya. Umiiyak siyang napatango habang nagkukwento. Noong una po sir, pinapatimpla niya ako ng kape at pinapadala sa opisina niya. Pero nito lang araw na ito, iba na yung ginawa niya sa akin. Hinatak niya ako at hinipuan. Tila nakita naman ni Sir Gilbert ang pagsasabi niya ng totoo, kaya't naniwala ito sa kanya. Kung hindi mo na itatanong, Iha, nakapagtapos ako ng psychologist. Pero ang pagnenegosyo ang pinagtuunan ko ng pansin. At isa pa, akala ko ay nagbago na yung kapatid kong yon. Hindi pa pala. Gagawin ko ang nararapat. Kasuhan natin siya ng attempted rape at physical harassment. Ako na ang bahala sa abogado. Saad pa ni Sir Gilbert. Kaya't yun nga ang ginawa ni Danica. Talagang magaling ang abogadong napili ni Sir Gilbert dahil nakulong ang kapatid nito. Malabo itong makapagpiyansa, lalo pat kakagaling rin pala nito sa kulungan. Nagkamali si Sir Gilbert ng pinagkatiwalaang tao dahil gaya nga ng sinabi nito, akala niya ay nagbago na ang kanyang kapatid pero hindi pa pala. Kaya't ang nangyari ay nagluklok ng bagong tagapangasiwa si Sir Gilbert sa kabilang branch, samantalang ibinalik na si Danica sa kanya. Nalaman rin ni Franco ang nangyari nang mag-usap sila ng dalaga, kaya't ang sabi nito, kung naroon lamang raw siya, ay baka mapatay niya pa ang lalaking iyon. Wala siyang pakialam kahit kapatid pa ito ng amo nila. Hayaan mo na yun, naparusahan naman siya. Matagal-tagal ring makukulong yung hayop na yun, saad ni Danica. Hindi na ipinaalam pa ng dalaga sa mga magulang ang nangyari at baka mag-alala pa ang mga ito sa kanya. Ngunit isang araw ay dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Habang nagugas ng kotse si Danica ay biglang nagsigawan ng mga kasamahan niya sa loob para itong mga natataranta. Kahit sa labis na kuryosidad ay nagtungo siya roon sa loob para makiusyoso. Subalit nakita niya si Sir Gilbert na nakahandusay sa sahig at wala nang malay. Natataranta at nag-aalalang binuwat ito ni Franco. Samantalang ang misis nito ay iyak ng iyak at talaga namang nag-aalala. Noong naihatid na nila Franco si Sir Gilbert sa ambulansya kasama ang misis nito at sa pagbabalik ng binata ay nagtanong si Danica kung ano ang nangyari sa kanilang amo. Ganto kasi yun, Danica. Biglang nag-collapse si Sir Gilbert pero bago nangyari yun ay nahihilo raw siya at kitang-kita namin na may tumutulong dugo sa kanyang ilong. Malakas ang kutob ko pero wag naman sana, Danica. Baka meron ng malalang sakit ang amo natin, kwento ni Franco. Naku, wag naman sana dahil napakabait niyang amo sa atin. Gaya ko, noong nakaraan lang ay tinulungan niya ako para kasuhan ng sarili niyang kapatid. Biruin mo yun, kahit kadugo pa niya ito, basta't nakagawa ng mali ay hindi niya ito kukonsintihin. Tinuturuan niya ito ng leksyon sa tamang paraan. Kung saan yung tama at matuwid ay doon siya pumapanig, wika ni Danica. Kaya nga ang mas mainam na paraan ay ipagdasal na lang natin ang kalagayan ni Sir Gilbert. Siya nga pala, Danica, ang sabi ni Ma'am Rowena, makakauwi ka na raw ng maaga dahil isasara ko na ng maaga itong car wash. So paano ba yan, Danica? Text-text na lang tayo mamayang gabi ha. Hayaan mo, pagdating ni Ma'am Rowena ay ipapaalam ko sa iyo kung ano na yung kalagayan ni Sir. Dahil siguradong mamaya ay meron ng balita. Kaya't nagpaalam na siya sa binata. Hindi ito umuwi sa kanila dahil hanggang ngayon ay stay in pa rin ito. Tuwing may okasyon lang ito nakakauwi sa kanila.
Hanggang sa kinagabihan ay meron ng text sa kanya si Franco patungkol sa kalagayan ng kanilang amo. Na-diagnose ito na merong cancer at stage 4 na iyon. Ibig sabihin ay may taning na ang buhay. Ayon sa doktor ay maaaring nararamdaman na ni Sir Gilbert ang sintomas nito. Pero dahil sa takot nito ay hindi ito nagpatingin sa mahabang panahon. Kailangan raw itong salinan ng dugo kinabukasan. Kaya't natanong ni Danica kay Franco kung ano ang type ng dugo ng kanilang amo. Kahit nang malaman niya sa binata na magkapareho pala sila ni Sir Gilbert, kinabukasan rin ay nagtungo siya sa ospital para magpresenta na siya ang magpapakuha para masalina ng dugo ang pasyente. 2 bagri ng dugo ang kinuha sa kanya, kaya't kahit papaano nadugtungan ang buhay ni Sir Gilbert. Kaya't magmula noon, kada dinadialysis ang kanyang amo, si Danica ang nakukuhanan ng dugo, kaya't napalapit ng tuluyan ang loob ni Sir Gilbert sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang nagtatrabaho, ay pinatawag si Danica ng amo, kaya't agad naman siyang pumunta sa kwarto nito. "Ano pong kailangan niyo, sir? May pag-uutos po ba kayo?" Tanong niya rito. Umiling si Sir Gilbert at kahit hirap sa pagsasalita, ay may sinabi ito sa kanya. "Magmula ngayon, ay hindi ka na magtatrabaho sa car wash. Kung hindi ikaw na lang ang mag-aalaga sa aking iha, sa nalalabing buhay ko dito sa mundo. Ayaw ko kasing makitang nasasaktan ng asawa ko at nakikita ang paghihirap ko. Ikaw na ang magpapainom sa akin ng gamot. Maraming salamat, iha. Dahil sa kabila ng ginawa sa iyo ng kapatid ko, ay nandito ka pa rin at naninilbihan sa akin. Alam mo, wala kaming anak ng Ma'am Rowena mo, kaya tinuturing na kitang ganon. Alagaan mo ko, iha." Saad ni Sir Gilbert. "Napakabuti mo talaga, Sir Gilbert. Hindi po kayo gaya ng amo na puro pagpapayaman lang ang iniisip. Tinitignan nyo rin po ang kalagayan ng mga empleyado nyo. Doon po ako humahanga sa inyo. Kaya't yun po ang dahilan kung bakit nananatili pa rin ako dito dahil sa inyo. Dahil sa utang na loob ko po sa inyo, sir," wika ni Danica. Kaya't napatingin sa kanya ang amo habang nagsasabing, "Ito ay dahil napagtanto ko noong magkasakit ako na ang kayamanan ay kailanman ay hindi madadala sa libingan. Lahat tayo ay pinanganak na walang saplot, kaya't kapag mamamaalam tayo sa mundong ito, ay ganoon rin ang kahantungan natin. Mabubulok tayo hanggang sa maging lupang muli. Kaya't ang dapat, nabaon natin sa paglisan natin, ang salita ng Diyos at ang dakilang aral na natutunan natin noong tayo ay nabubuhay pa. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang kaluluwang mapupunta sa kaharian ng Diyos. Palagi mong tandaan, Danica, na merong buhay pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo." Ilang buwan ring inalagaan ni Danica sa Sir Gilbert hanggang sa ito ay tuluyan nang pumanaw. Nagluksa silang lahat ng mga trabahador sa car wash at hanggang sa paglibing ng matandang lalaki ay hindi napapawi ang lungkot nila. At isang araw ay nagulat na lamang si Danica nang sabihin sa kanya ni Ma'am Rowena na merong ipinamanang bahay at lupa ang kanyang yumaong amo sa kanya doon sa kabilang bayan. Ganon rin naman yung ibang mga empleyado, kabilang na si Franco. Gagawin sana itong apartment, sabi ng ginang. Pero bilang pasasalamat raw ni Sir Gilbert sa mga tauhan sa pagiging tapat sa trabaho, inilipat sa kanila ang pangalan ng titulo. Kaya't may tig-iisa silang bahay. Nagbigay rin si Ma'am Rowena ng puhunan para sa itatayong maliit na negosyo para sa kanila. Upang sa gayon, ay kahit papaano kapag sinara na ang car wash, ay meron pa rin silang pagkakakitaan. Pupunta na kasi sa ibang bansa ang ginang para doon na lamang magluksa, upang kahit papaano ay unti-unti nang matanggap ang pagkawala ng mister. Nagpasalamat naman ang mga empleyado, kabilang na si Danica kay Ma'am Rowena, nang mabalitaan ng mga magulang ni Danica yung tungkol sa bahay at lupa na pinamana ni Sir Gilbert, ay tuwang-tuwa ang mga ito. "Talaga, anak? Magkakabahay na tayo? Hindi na tayo sisiksik dito sa maliit na bahay? Nananaginip ba ako?" Nagagalak na tanong ni Aling Nelia. "Oo, Nay. Nakapangalan sa akin ng titulo. Bahay na natin iyon, Nay, Tay. May maayos-ayos na tayong matitirhan," tugon ni Danica. "Dapat tayong magpasalamat sa Diyos, anak, dahil nagpadala siya ng instrumento na gaya ng amo mo. Napakabait ng amo mong iyon, at kung saan man siya naroon, dinadalangin ko na sana'y nasa langit na siya.
Patnubayan rin sana ang pagbabiyahe ng misis niya, sabat naman ni Mang Nestor. At magmula noon, ay doon na sila sa bagong bahay tumira. Sa huli, ay pinagbili na rin ng ama't ina ni Danica ang luma nilang bahay. At ang kinita nila roon ay dinagdag nila sa maliit na negosyo. Natulong naman ni Ma'am Rowena sa kanila. Kahit sapat na ang kinikita ng karinderya upang makabalik sa pag-aaral si Danica. Hanggang sa siya'y nakapagtapos na nga ng pag-aaral at ngayon ay isa na siyang ganap na dentist. Ito kasi yung pangarap niya noon pa man. Sa bandang dulo, nagkatuluyan rin sila ni Franco na ngayon ay isa namang seaman. Nakapag-aral rin kasi ito gaya niya kahit nakapagtapos ito ng kolehiyo. May isang anak na sa kasalukuyan si Danica kay Franco at 2 beses sa isang taon lamang ito nakakauwi. Nangungulila man siya kung minsan ay ayos lang iyon dahil ang ginagawa nito ay para lang rin naman sa kanilang pamilya. Samantalang ang ina naman ni Danica ay napapagamot na niya, kaya't magaling na rin ito. Habang sinasariwa ni Danica ang pinagmula ng kanilang tagumpay, laging pumapasok sa kanyang isipan si Sir Gilbert at yung pagtatrabaho niya dati bilang isang car wash girl. Napagtanto niya na tama nga ang kasabihan na huwag maliliitin ng mabababang trabaho. Magsikap lang at magtiyaga dahil kung ginawa mo ang alinman sa dalawang iyan, kahit ang mababang trabaho ay may pag-asang lumaki at umunlad. Huwag na huwag lang mawawalan ng pag-asa at stay motivated lang dapat para sa iyong pamilya.